Si Bangag ay isinugod sa hospital. Ayan, kung makikita ninyo yung background, yan, nandyan po ang Pangulong Duterte. Ayan, ang ating mga kababayan, nandito pa rin sila. Talagang sabi ko nga, ang mga tao, come and go. Ayan, so tignan natin yung kanilang mga alindog. Ayan, so kung mapapansin nyo dito, residential nga ito mga kababayan. Ayan, so ang ating mga palangga, okay. Ayan, nakikita nyo. So talagang ang tiyaga nilang mag-antay dito. Inaabangan nila kung sino yung mga darating na mga... Ayan, oh, ayan, oh. Alright, okay. Okay, go, mag-cheer kayo. Duterte, Duterte, ayan, Duterte, ayan. So galing yan kung saan-saan mga lugar ang aking mga palangga. Oo, hindi talaga sila umaalis. Ayan, kung makikita mo, ayan, may restroom na dito ngayon, may portalet na. Ayan, okay, so dito natin, oh, ito mga chikadora, bago ko mag-report sa inyo kay Kilay. So dito, ayan, Duterte, 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 ayan, ayan, Duterte, ayan. So may mga baon ng aking mga palangga. Kasama yung kanilang mga asawa. Duterte, ayan, sila Mother Dear. Kanina pa, nagtipon-tipon na kayo dito. Ayan, so galing ng Belgium, UK. So pumunta lang kayo dito, lang saya-saya namin dito, nagpipiknik kami. Ayun sila, nagpipiknik dun sa labas. Ayan, ayan, pati yung aso nakita sa atin. Oh. Wow. Dito. Dali, ayan. Sa TV na kayo, dali, ayan. Ayan, oh, may sarap ng biko, oh. Dito nagbabayanihan ng mga Pilipino. Oh, kapag mag-Duterte, oh. Mag-Duterte na kayong dalawa palangga. Ayan, naka-live kayo dito. Saan kayo galing po? Dito lang din. Dito lang kayo everyday, halos kayo nandito no? 5 minutes? So gwardiya ka na dito. Gwardiya ka na dito, nag-absent na. Absent na sa trabaho. Diba sila yung mga nauna talaga. Palangga, anong first name? Soliman. Okay, si madam? Ako naman is Tessa Rose. Tessa Rose, agad naman ang pangalan mo. Parang mahalimuyak. Yes, ayan mga follower natin, mga palangga. So anyway, mga kababayan, so nandito pa rin tayo dahil may mga dumarating, oh. Alam mo, ang mga tao talaga yun, may mga dumarating. Ayan, yan, nasa mga nagbabike, tingnan muna natin. Yan. So ganito yung, ang ganda ng weather today, actually, ang ganda ng weather. So anyway, magko-comment lang ako dito kay Kilay. Kasi, nagkaroon ng Senate hearing kanina dyan sa Pilipinas na kung saan absent yung mga tuta ni Bangag. So hindi pumirma si Kilay, traidor si Kilay dito sa subpoena doon sa mga tuta ni Bangag. Alright? So ngayon, usog lang ako ng konti dito mga palangga. May mga, actually yung mga ang tawag dito tayo kasi medyo para maganda yung alindog natin. Okay? Maganda yung alindog natin dito. Ayan. Teka lang, parang punas-punasan. Actually, pinupunasan naman natin to. Ba't parang malabo alindog? Ayan. Mahangin. So, mga kababayan. Kay ano to palangga, Gusto niyo bang akin na lang to? Hindi naman siya gumagana, diba? Thank you. Nakalimutan. Bibili na ako ng ganyan ko para bongga. Diba? So anyway, yun nga, ang chika boom boom, kaya pala hindi pumirma si Kilay. Si Kilay, yung Senate President ninyo, na malandi pa yung Kilay sa akin. Leche, diba? Ikaw Kilay, pag nagkita tayo, aahitan ko talaga yung Kilay mo But anyway, yun na nga, na chika boom boom sa atin. Kaya pala hindi siya pumirma sa subpoena para dun sa mga tuta ni Bangag. Diba? Yung sila Torre, yung mga cabinet secretaries, nakasabwat, ayan, join na kayo palangga, join na tayo lahat. Ayan, dyan lang kayo, basta backup dancer lang kayo habang nagsasalita ako. So, ayun na nga, kaya hindi kaya mga kababayan, kaya hindi pumirma si Kilay sa subpoena kasi
siya ay may pangarap na tumakbo sa 2028. So nakipagsabuatan kay Bangag, inutusan ni Bangag ng gobyerno ni Bangag at ni Lisa Tanas na huwag permahan yung supina para nga dito sa pagpapatawag dyan sa Foreign Relations Committee kung saan sasagutin mananagot sila o sasagutin yung mga katanungan kung sino ang nag-provide ng eroplano para abdakin o dukutin si Pangulong Duterte, sino yung mga kasabwat, kasi nakarating sa atin na impormasyon si Ramon ang di umano ang may-ari nitong eroplano na pinasakyan kay Pangulong Duterte sa kanyang pagdukot. So alam nyo naman na sinuporta din ni Pangulong Duterte si Ramon S. Ang, di ba? So mga traidor, kung ito ay may katotohanan at madinig sana natin dyan sa Senate na siya nga ang may-ari at nakipag-connive siya, mga traidor talaga. Dahil, ang suporta ni PRD naman sa mga negosyanteng, I hope na matitino during his time, maayos naman yung mga hindi talaga matinong negosyante, mga kawatan o mga tax evader, ay talagang gusto niyang tuliin. Hindi naman So anyway, so yun po ang ayan, ating mga kababayan, nag-aantay talaga sila dito. No? So ngayon, yun na nga mga kababayan, hayaan mo lang ating mga palangga, talagang star na star. Kanina pa kasi sila dito, morning, talagang nag-aabang sila. So naulinigan ko, ayon sa ating puting ahas, ito pala si Kilay ay, alam naman natin nakipagsabuatan talaga sa gobyerno ni Lisa Tanas. Ginawa nga siyang waiter, hello? Diba? Nagmumukha siyang tanga, ginawa siyang waiter ni Lisa Tanas, pero mukha pa rin siyang tuta. Kaya isa siya sa 5 tuta ni Bangag. Diba? Actually, hindi lang 5 tuta, maraming tuta. So ngayon, dahil nga nasunog si John Vic Remulla na crush ni Satanas, imagine that, na gustong tumakbo yan sa 2028. Diba? Sinabi ko sa inyo na nagbiga si Lisa dyan kay John Vic. Crush siya daw si John Vic. And now, dahil nasunog at nakita ang kabobohan ni John Vic Remulla, ang katangahan, dahil nahuli mismo sa bells niya na magkasabwat sila, group effort sila, nung pinlano nilang kinidnap ang Pangulong Duterte. Kaya ngayon, si Kilay naman ang pumuporma. Pumuporma siya ngayon sa Bangag administration para ma-endorse siya for 2028. Diba? Kasi nga si Tambalos at itong si Satanas hindi nagkakasundo dahil pareho silang greedy. So may mga pumuporma-porma. So allegedly, itong si Kilay ay gustong tumakbo sa 2028. Kaya naman, sunod-sunuran siya kay Bangag at kay Satanas na huwag permahan yung supina para mag-appear itong mga resource person dyan sa Senate hearing sa foreign relations. So ngayon, the question is, ulit-ulitin natin, ganito po unfair sa Pilipinas. Kapag vloggers, resource person like Harry Roque, like me, gusto nilang ipakulong, ipakontempt, or ipa-interpol kapag hindi ka umattend dyan sa kanilang Senate hearing. Well, sa case ko at kay Harry, mga fabricated crimes talaga yung mga ginawa sa amin. But yung mga vloggers dyan sa TRICOM o WADCOM, talagang pag hindi sumunod sa kanila na mag-sorry or hindi sumunod sa mga utos nila, iko-contempt nila, ikukulong. Pero ito mga walang hiyang ito sa Senate, di ba? Talagang nag-group effort sila para hindi madinig ng taong bayan doon sa Foreign Relations Committee, doon nga sa hearing na yon, nang malaman natin kung ano talaga, kung sila ba ay scripted, kung sila ba ay magkakasabwat with Amy or what. So taong bayan ang mag-uusgan yan taong bayan ang makaka-feel niyan kung sila ay script lang or tama yung ginagawang hearing na yan. But again, Kilay is a traitor. Traitor naman talaga sa taong bayan yan The fact na alam niya nag-a-addict to si Bangag, hindi natin alam. Baka, Kilay, may question ako sa'yo. Nakikipag-jamming ka ba? Diba? Nagsusuyop ka rin ba? Sumisinghot ka rin ba? Kasi, the fact na abogado ka, na, yung portrayal ay matinong tao, walang matinong tao na nakikipagsabuatan sa mga addictus. Diba? Sa mga hayok sa pinagbabawal na Pero ito breaking news. It's not really news actually. Allegedly, hindi pa to confirm, nililiwanag ko, sabi naman nila fake news ito, hindi pa to confirm, so baka may gustong mag-confirm nito na balita.
may na-receive kasi ako na 3 tao na nag-text. Isa sa Malacanang, yung dating, nandoon sa loob. Then, yung dalawa na nagtrabaho din kay Bangag, allegedly, si Bangag ay isinugod sa hospital. So, gaano katotoo na Bangag, dahil sa kidney problem mo, ay sinugod ka sa ospital? Kasi the few days ago, puffy yung mukha mo Parang hinahabol ka ng hininga, naghihingalo ka. Ang wish nga ng mga ibon dito, sana ma-over-D ka daw. May mga ibon bumulong. O, diba? Ang wish nila. Diba? Palangga. Yayakapin ka daw niya. Diba nga? Andyan na ba? Dami nanonood sa'yo palangga. Tinalbugan mo ko Gusto mo ako sa pabo ng kalindog ko. Pero ang ganda ko dyan. So, carry na rin. Paano tatanggal? O, diba? Ang ganda ko dyan. O, diba? Dapat may mga ganon. Malilipat na ako dyan. Anyway. So, yun nga mga kababayan. Allegedly, si Bangag ay isinugod na naman sa ospital. Di naman imposible yan. Kasi nga, pag nag-a-addict ka, any moment, pwede kang ma-over-D. Katulad nung mga nakaraan, ng mga pangyayari, di ba? At sa mga kaibigan nila, allegedly, yung kanilang entourage dito ay na-over-D rin. So, pag mga ganong klaseng, ganong galawan na nag-a-addictus, talaga namang magkakaroon ka ng problem sa buhay mo. Hello Palangga! How are you? Ano na alindog mo? Gusto mong kumabog How are you? Kumabog. Live tayo, sure. Ayan, Ayan, live na live. What's your name? Catherine. Catherine. Hi, Catherine. From saan ka galing? From London po. Ay, London. Ano kayo nag-drive? Nag-drive dito or nag-airplane? I just flew. Just flew all the way from London. You say hi, you're live. Hello, everybody. Diba? Tapos ko lang muna yung vlog tayo mag-emote dalawa. Alright. Okay, so tuloy-tuloy natin ang chika. So yun nga, allegedly si Bangag ay nasugod na naman sa ospital. Napag-usapan nga namin, alam mo, kung mategi si Bangag, for sure tatago nila yan. Let's say for example, kung mategi si Bangag, kunyari, bigla siyang hindi na makahinga, tapos for sure tatago nila yan. Diba? Baka saksakan ng forma. Parang nasaksakan ng saksakan, tapos itatago nila, kunwari nasa bakasyon, dapat, yung mga puting ahas ko, please confirm kung saan ospital, kung nasugod ba siya, let me know. Pero again ang sinasabi ko dito sa inyo, may nakarating sa akin information, 3 tao, so totoo ba? Kasi sinungaling naman yung Malacanang, kailan ba nagsasabi na totoo to? Diba? Sino nandyan? Yung ibon sa taas. Yung ibon? I'm taller than her. Okay. Diba? Diba? Dapat may ganyan kasapatos. So anyway, mga kababayan, so tignan natin kung ano ang nangyari kay Bangag, kung siya ba ay buhay pa, baka ngumiwi-ngiwi. Ngiwi-ngiwi. Ang dami kasi, alam nyo, tignan nyo yung mga gumagawa ng katarantaduhan sa bayan, inaaratay na sila ngayon. Diba? Ang daming mga inaaratay ngayon. Kala nila maluloko nila tayo Wala. YouTube. Wala tayong filter today. Si Palangga may filter. Ang kapal ng lipstick ko doon. Paano kaya tatanggalin na daw? Tigaya mo na, pagbigyan mo na. Para magbuka ako dyan, retokada. Shout out na sa ating 120. Ay, 100. On TikTok yan? Yeah. Ano to? 100. Ang ganda! Diba? Sila nagsabi niyan, wala tayong filter. Siya lang ang may filter. Ika daw, ano daw masasabi mo sa mukha ni Bangag na namaga? Kasi mukha niya parang namamagana. Ayun na nga, sino nagsabi niyan? Basta yung pangalan. Ikaw lang sapat na. Ikaw lang, sapat na. I love you, my dear. Ayun na nga, dinadakta ko ngayon. Allegedly, na ospital. So, hindi natin alam kasi kahit kung ma-hospital man yan, hindi naman nila aminin yan. Tignan mo si Satanas, nagpatusok ng kung ano-ano. Anong sabi niya? Nadapa siya sa pavement. Tapos may allergy ang gaga. Itinuslok naman ni Dr. A yung kanyang Feslac. Saan ka? Paano paniniwalaan yan, right? Paano mo pa maniwalaan yan Palangga? So, sana hindi sana liwanagin. Hindi sasabihin ng gobyerno ni Bangag kung na-hospital siya o hindi. Puro pagsisinungaling talaga lahat yan. Diba? Kaya ikaw, Kilay, huwag ka mag-ambisyon na manalo ka sa 2028. Diba? Unless na lang kung dagdagan mo pa yung kilay mo sa taas.
Diba? O maglakad ka rin sa bato-bato. Diyos ko, magsama kayo ng jowa mo na mga, parang may mga ano, no? May mga sapi. Diba? Parang kayo may mga sapi. Yung isa nagpakilay. Yung isa nagmo-model sa bato-bato. Ano yan? Tapos nangangarap ka maging presidente, hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo dahil anytime soon, baka may bago na tayong presidente. Ano sa tingin mo? Yes, Tama ba? yes, yes, Ano yan sa tingin nyo? Totoo Bilang yan. isang, kasi ako nagko-comment, tama ba na si Cheese Escudero ay magpakilay? Gawin. Wala. Diba? Kasi kinilayan siya. May lalaki bang nagkikilay? Meron naman siguro, no? Pero meron naman na lalaki nagkikilay. Pero talaga. Oh my God. Kilay is straightor. Anyway, naabangan pa rin namin dito si waiter. Di si Kilay. So, inaabangan pa rin namin kung darating si Vice President. But it's 4:48 na dito sa The Hague. So, andito pa rin kami. Kaya na pa napag-chika-chika. Nakikain na ako ng empanada. Nakapagkape na ako. Nachismis na nila yung mga kapitbahay nila. So, andito pa rin kami. Sama-sama. Diba? So, anyway, yan po yung background. Ay, penitentiary. Kung pwede nga lang lumipad ako. Kung minana ko lang talaga yung gahom ng lola ko. Alam niyo yung gahom, yung power. Kung nilunok ko lang, pwede na akong lumipad na parang aswang at tagitin ko si Pangulong Duterte. Ha? Media? Yan sila. Media sila. Ayan mo na sila. Media rin tayo. Social media. Alright, so yun na lang muna, my darling. At baka darating si Inday, kaya may media, no? Nag-aabang sila. Pero 5 na eh. But anyway, kung darating naman si Vice President Sara, nandito lang naman ang alindog na. Yes. Diba? O ba't ang kanta ko para ako manika? Daw madami mga membro dito ni Satanas. Tingnan mo dito para ako manika dyan. Ang dami daw membro ni Satanas dito. Saan? Dito, binabash ka. Di ba? Uwi ka daw. Uwi ka daw ng Pinas para makita mo. Excuse me, hindi ako nakatira din sa Pilipinas. Gusto niyo ako bigyan ng bahay, uwi ako. Dali. Yeah? Pamasahe, dali. At gurgurin niyo muna yung lahat ng mga bangag sa kanilang pwesto. Ba't yung kapawin dyan? Sige, mga away na tayo dyan sa dito. Vlog mo naman yun. Awayin ko, gusto mo? Awayin mo, madam. Hoy, mga jutang dyan na kayo. Unang-una, hindi ako bobo na katulad ninyo. Na uuwi, na alam mong gugurgurin ako sa airport. Kung uuwi ako, ibig sabihin tanga ako katulad nyo. Okay. Anyway, mga babayan. Ayan, nakapag-away ako doon. Ito kasi. Mapatol. Para na naman tayo dito, te. Ay, nako. Anyway, palagahan, dito pa rin kami. Ay, nako, nakakaloka. Basta nakatutok pa rin tayo dito. Inaabangan namin si Vice President. May katanungan ba kayo? May katanungan ba yan sa YouTube? Ganun, tignan mo nga mga katanungan nila. Yung filter nito. Okay, huwag matagal yung filter. At least magbuka ako manika sa mga kalaban dyan. Diba? Wag na. Paminsan-minsan. Alright. So, dito ay, ayan. So, dito nakita yung force natin. Who cares? Ang importante, hindi din ka mukha si Satanas. Diba? Hindi tayo kailangan mag-inject ng formalin. Ayan. So, anyway, tayo pakita natin, dumadami tayo. Ay, syempre. Dumadami na naman. Yes. Kanina may maraming umuwi. Ngayon ay marami pa rin. Dito na yata tayo matutulog. Ayun mga media. May dumating. Pakita ko lang. Nata na yun. May media doon, Kaya ba yun? Dala nyo pa water nyo dyan. Hoy, excuse me. Excuse me. Yung nasalta ng squatter, ikaw ang nag-entertain ng idea na yan. At wag mong nilalait kahit ang mga squatter, ha? Maraming mga matatalinong nasa squatters area like you. Wag mong inaano mga taga-squatter. Ano nyo nga yan? Jugjugin. Sarap makipag-away dyan. Gusto ko dyan makipag-away sa'yo. Parang. Diba? Anyway, may mga media daw dito, mga palangga. Ayan, inaaway kasi si palangga sa TikTok. Ikaw ang bobo. Anyway. So, mga kababayan, may nasakyan kaming Uber kanina. Galing pa kami sa lugar. Yeah. Sige, away niyan. Mag-away tayo. Talaga kami. So, kanina may nakasakay kaming Uber from Turkish, no? Yung Turkish. So, sabi niya sa amin, bakit ba kayo, hindi pa kayo lumalabas sa kalye? Yung ginawa sa presidente niyo, sa former president niyo, sa mayor and Democratic
country, dapat, peaceful rally. So, we're doing it. Kaya lang hindi nilalabas lahat ng media. So, anyway, ang payo niya sa atin ng isang outsider na dapat wag kayong, sabi sa amin kanina, dalawang Uber driver na huwag kayong tumigil sa protesta Yeah, peacefully. totoo yan. Sabi niya, yun lang ang kapangyarihan ninyo. Which is lagi ko namang sinasabi. Hanggang sa ang mga tao na dito, madam, ang True. kay tatay na pauwiin na yan kasi nasasarap na sa atin. Naingayan na sila sa atin. Naingayan na. Kaya nga nag-iingay ako ngayon eh. Nilalakas na talaga yung boses ko. Sabi, pauwi na nga yung inyong dito, President. Anyway, wag po kayong tumigil. Sa mga actually, dami nag-invite sa akin, from all over the world. I will try my best. Yeah. Okay, dito. Hi, how are you? Interview sa interview in the Philippines and brought here in ICC. Yeah. Oh, yeah. Against this action by the current administration of the Philippines. Yes, our former president, Rodrigo Roa Duterte, was illegally extracted or kidnapped by the cocaine addict president, Marcos Jr. Are you familiar with the Marcos? Yeah, Marcos is a cocaine addict. So, nagtatanong siya, kaya sinabi kong addict ang ating presidente. So, anyway, yes. Ayan, so naku-curious sila dahil nga, syempre, ang dami natin dito. Oh, yan. Oh, Marcos, alam na addict ka. Sana makulong din daw tayo dito. Ano daw? Makulong. Sana makulong din daw tayo dito. Oh, nakakulong nga kami, oh. Dito kayo sa fence, Ayan. Dito kami, nakakulong kami. Oh my Sa God. fence. Yes, mga palangga. So, ayan. 300 viewers. Dumadami Yan. kasi yung mga tao, no? Pero gusto ko yan dyan, no? May lipstick ako, nag-baby doll ako dyan. Nagmukha akong baby doll. Meron tayong 313 viewers. Yeah, di ba? So anyway, ayan, so bakit parang mayroong senyales, Parang mayroong darating yata na media o nagko-cover lang yung mga yan. Napipick up na. So it's good. Ha? Sino? May in-escort lang. 5 years na daw nandun. Itong mga to? Oo. President nila. From what country? Ako ang mag-interview mamaya sa kanila. Anyway. Ayan mga kababayan, let's hope and pray at huwag tayong tumigil sa paglaban kasi kailangan mailabas natin ang buhay ang Pangulong Duterte dyan sa detention na yan. Kasi alam nyo na yung maraming mga, mga nagsasabi na talagang dapat tayo manindigan at makikipaglaban para sa ating rights dahil talagang inabdak nila si Pangulong Duterte. Idinabdak ni Bangag, ipinagkanulo sa banyaga. Tapos ina nyo, nagsabi-sabi pa kayo mahal yung bayan at lumaban tayo sa ibang lahi. Kayo mismo, sarili nyong Pilipinong kalahi, ipinagkanulo ninyo, visit kayo.